God told me that He is jealous God. So, ang gandang revelation yon para sa akin. So, kung akala mo tapos na yung kwento ng buhay mo at parang di mo maintindihan yung sagot ng Panginoon sa ipinapanalangin mo, just continue to trust Him. And i-reveal niya sa'yo bakit ganon yung sagot niya. Ayun. Hi everyone! Welcome sa ating Payo Center. Nagbabalik tayo para sa Sunday Reflection. Pagka nag-stop tayo mag-move, na-stuck tayo sa isang lugar o sa isang situation, so yung comfort zone ngayon pwedeng maging complaint zone tomorrow. So mapupuno siya ng mga complaints in life. Kaya pala, Lord, inaalis mo ako talaga sa comfort zone ko. Then sabi doon, tinawag tayo ni Lord para i-level up yung buhay natin. So ayaw ni Lord na ma-stuck ka sa kung ano lang yung meron ka ngayon. Gusto niyang mag-level up ka pa sa buhay mo. If you refuse to live, nothing will change. Hindi tayo mag-grow kung walang discomfort. Kung mag-refuse tayo na umalis dun sa comfort zone natin, wala talagang magbabago. Walang growth doon sa comfort zone natin. Kaya napakahalaga na merong discomfort so that mas meron tayong gagawin. Mapapansin mo pag may discomfort, halimbawa may financial struggle ka na, meron kang gagawin eh. Hindi mo hahayaan na hanggang dun na lang. Pero pag wala kang financial struggle, hindi masyadong gagana yung isip mo, okay, na-stuck ka na lang doon, then magugulat ka na lang one day, uy, eto na. Okay, so hindi mag-change kung walang movement. So kaya napakahalaga ng movement. Ay, thank God. Kasi pag walang movement, walang changes, walang pagbabago, walang mangyayari. According to the preacher, pinakamalaking kalaban natin is yung comfort na ayaw nating bitawan. Yes. Okay. It's so hard na umalis din sa comfort zone natin, pero tandaan natin, may mas malaking magbabago pag umalis tayo dun sa comfort zone natin. Ayan. Thank God. Kasi inaalis niya ako sa comfort zone ko. Sabi ng preacher, ayaw ng Lord na stuck ka na dyan. So ano yung dyan? Baka mamaya stuck ka na sa sarili mong limitations, stuck ka sa bahay mo lang, stuck ka dun sa ginagawa mo for how many years na hindi ka naman nag-grow, stuck ka sa circle of friends na puro negative naman yung epekto sa'yo, wala naman naaambag sa buhay mo kundi negativity. Baka stuck ka na sa problema na paulit-ulit mong kinakaharap kasi hindi ka natututo. Baka stuck ka na sa relationship na toxic sa'yo. Ayaw ng Lord na ma-stuck ka dyan. God break the limits. God confront your comfort. Ayan. So, minsan kasi comfortable na tayo sa lahat. Pero sa Panginoon, hindi na tayo nagiging dependent. Kaya kino-confront ni Lord yung comfort zone natin, yung comfort natin. Kasi gusto niyang ipaalam sa atin na, anak, ako pa rin yung comfort mo. Ako dapat yung comfort zone mo. Kahit na mga discomfort yung nangyayari sa paligid mo, ako ang comfort mo. And always remember, God is a jealous God. And challenge demands your response to the calling. Ayan. So yung challenge, nagde-demand ito ng response mo sa calling. Ano ba yung tamang response? So si Gideon kasi, nandito na nga ako, nagtatanim ako, maayos yung sitwasyon ko dito, tapos sasabihan mo ko ng ganyan. Okay, so kung anong meron ka, lumakad ka na, lumaban ka na, sabi doon ng preacher. Ang hinihingi ni God, hindi yung kung ano-anong mga bagay sa buhay mo. Ang hinihingi niya is obedience. Okay, Lord. Ayan, so ang hinihingi ni Lord ay obedience. So God will not add more into your life until makita ka niya na nag-move with what already you have. So, hindi mag-add si Lord sa buhay mo hanggat hindi niya nakikita nag-move ka sa kung anong meron ka. Kasi minsan, hinihintay pa natin, pagka may ganito na ako, tsaka ako mag-move, tsaka ako aalis sa comfort zone ko, pag ganito na yung sitwasyon. Pero, hindi pala ganon. Okay? Yung gusto ng Panginoon, tayo ay mag-move according sa kung ano ang meron tayong ibinigay niya, ano ang meron na tayo, gamitin natin yon to obey Him. Ayan. God is provided everything that you need. Ang kailangan mo na lang ay sumunod. Yes. Ayan na nga. So, everything that we need, hindi naman yan kailangan milyones eh. You have strength, you have mouth. Actually, itong pag-vlog, tinigil ko na siya for how many years because gusto ni Lord, gusto ng Holy Spirit na ituloy ko siya. I have voice, I have talent to speak sa biyaya ng Panginoon. Meron ako ng mga yun, in-stock ko siya for how many years? Wisdom na ibinibigay niya, in-stock ko lang for how many years?
Then, nung nag-obey ako, someone blessed me ng iPad. Di ba? Kasi magagamit ko siya for vlogging. Ang galing-galing lang talaga ng Lord. God is good. Kapag sumusunod ka doon sa gusto ng Panginoon, He will provide everything and He will add more. Ayan. Hearing is not responding. Sa magkaiba kasi yun. Conviction is not movement or actions. God does not measure faith by what you understood. He measures faith by what you obeyed. Kasi minsan, Lord, hindi ko pa gets, hindi ko hindi mo na ako susunod wait lang pag naunawaan ko na, Lord. But He measures faith by what we obey. So, napakahalaga ng obedience sa Panginoon. Tapos, isa sa mga verse doon na napakaganda, sa Hukom chapter 6, 11 to 12, meron doon sa dulo, ikaw, magiting na sundalo, ang Panginoon ay sumasa iyo. Sometimes, we are afraid to do things, pero it is comforting word na God is with you and you are mighty warrior of God. Yung change na iniintay mo, obedience na lang ang kulang. So, some of us, most of us, actually, gusto natin ng change. Pagsunod na lang pala yung kulang for that change. Glory to God. And, meron kami naging declaration that Sunday. And I want you na i-declare din ito sa buhay mo. I will not resist the challenge. I will not protect my comfort. I will respond to the call. Ayan. So kami, may challenge kami dun sa church. May 90 days challenge kami. And napakaganda nun. Siyempre, out of comfort zone yung mga challenge na yun. Kasi nilatag na namin sa amin ng cell leader namin kung ano yung mga magiging challenges, i-challenge kami sa mga anong area. Challenge siya for me kasi parang, ngayon na lang ulit. Yung mga binanggit na yun, hindi pa yun nadaanan ng challenge nung nagsisimula ako kay Kristo. So, yun, maganda na may challenge for me to grow. Kasi ang prayer ko, pagpatak ng April, Lord, help me na yung identity ko sa'yo, yun yung mas mag-build sa akin. Hindi yung identity ng iba. And then sakto, pag-attend ko ng church, yun yung system, the building character sa Panginoon. Ang galing. Okay. When the moment you respond to God, that moment will change everything. So, kailangan lang natin ng respond sa Panginoon ng tama, which is the best respond ay obedience sa Panginoon, and that response will change everything. That obedience to God will change everything. Meron doon sinabi ang senior pastor namin na ang hinanda ng Diyos sa iyo ay handa na. Ang hindi na lang handa ay ikaw. Oh, really. Ayun. So, everything was blueprint by the Lord. Kailangan lang din natin maging handa doon sa inihanda ng Diyos para sa atin. So, all of this preaching ay para sa akin. So, kung para sa iyo din, good for you. And congratulations. Kasi ako mismo, na-realize ko, ang dami kong realization. And ang walk ko sa Panginoon ngayon is to build my identity sa Kanya. Napakaganda nitong challenge na ito, na mabibuild lalo ang character ko, Christ character, Christ likeness sa buhay ko, sa relasyon ko sa Panginoon. Amazing. And sabi pa doon, kung ano ang lakas na meron ka ngayon, lumakad ka na. Pag nagdesisyon kang umabante ka, laban kung laban. Persevere, tuloy lang. Ayun, so, as God build His character in me, as God build my character na nakaangkla sa Kanya, yun yung the best walk ko ngayong taon na ito. Then I'm ready for the challenge. Ikaw, are you ready sa mga challenges for you to have change in life? If you want change, you need challenge. Yun lang. So, napakagandang realization. I'm not telling this na to teach others. I am relaying yung natutunan ko, and all of those thoughts, those parts of preaching ay para sa akin. So, kung gusto mo i-claim sa buhay mo, why not? So, yun lamang for our Sunday reflection na ang title ay The Challenge That Changes Everything by Pastor Webb. Yun lang. So, again, welcome dito sa ating Payo Center. We have ears that listen and heart that speaks. Kung meron kang mga katanungan,
meron kang gustong i-inquire, meron kang mga tanong in life, ayan, welcome na welcome yan dito sa Payo. Gumagalaw siya. Welcome yan dito sa Payo Center. You can DM or we can have a video call, pwede ring audio message. Kung meron kang mga katanungan, message ka lang sa Payo Center or personally sa akin. Thank you and God bless.